Noong huling bahagi ng ika-11 siglo, ang Europa ay nasa ilalim ng malaking pagbabago sa panlipunan, pampolitika at reliyosong aspeto. Sa panahong ito lumitaw ang isang serye ng mga digmaan na kilala bilang krusada na naglalayong mabawi ang banal na lupa mula sa pamamahala ng mga Muslim. Ang krusada ay naging makasaysayan dahil sa malawak nitong epekto sa kasaysayan ng mundo, mula sa relihiyon, kalakalan, hanggang sa ugnayang internasyonal. Ang unang krusada ay naganap noong 1096 hanggang 1099 na inulunsad matapos ang panawagan ni Papa Urban II noong konseho ng Clermont noong 1095. Hinimok niya ang mga Kristiyanong Europeo na magsama-sama upang bawiin ang Jerusalem at ang banal na lupa mula sa mga Seljuk Turk. Libu-libong mandirigma at karaniwang mamamayan na kilala bilang mga Crusader ang tumugon sa panawagan. Sa kabila ng matinding pagsubok sa kanilang paglalakbay, matagumpay nilang nabawi ang Jerusalem noong 1099. Ang pagtatag ng mga estadong Latin sa silangan ay nagbigay daan sa mas malalim na ugnayan sa pagitan ng Europa at ng Gitnang Silangan. Sumunod dito ang ikalawang krusada na naganap noong 1147 hanggang 1149 na pinangunahan ni King Louis VII ng Pransya at Emperador Conrad III ng Banal na Imperyong Romano. Ito ay bilang tugon sa pagbagsak ng kaharian ng Edessa sa kamay ng mga Muslim. Ngunit hindi naging matagumpay ang ekspedisyong ito at nagtapos sa pagkabigo ng mga Europeo na muling makuha ang Edessa. Ang ikatlong krusada ay naganap noong 1189 hanggang 1192. Kilala rin ito bilang krusada ng mga hari. Ito ay pinangunahan ni Haring Richard I ng Inglaterra at Haring Philip II ng Pransya at Emperador Frederick Barbarossa ng Alemanya o Germany. Layunin nitong bawiin ang Jerusalem mula kay Saladin, ang makapangyarihang Muslim na pinuno na muling nakakuha ng lungsod noong 1187. Sa kabila ng mga tagumpay sa labanan, hindi nabawi ng mga Crusader ang Jerusalem, ngunit nagkaroon ng kasunduan ang mga Kristiyanong peregrino na bumisita sa banal na lungsod. Nagpatuloy pa ang mga sumunod na krusada, kabilang ang ika-4 na krusada na naganap noong 1202 hanggang 1204 na nagtapos sa pagsalakay at pagnanakaw sa Constantinople na nagdulot ng malalim na hidwaan sa pagitan ng simbahang Katoliko at simbahang Orthodox. Ang mga huling krusada ay unti-unting humina dahil sa kawalan ng suporta, kawalang tagumpay at pagbabago sa politika sa Europa. Malaki ang naiambag ng krusada sa kasaysayan. Una, nagresulta ito sa masiglang kalakalan sa pagitan ng silangan at kanluran na nagbukas ng mga bagong ruta ng kalakalan at pagpapalitan ng mga produkto, kaalaman at kultura. Pangalawa, naging daan ito sa pag-usbong ng mga makapangyarihang kaharian sa Europa at pagbagsak ng sistemang feudal. Pangatlo, nagdulot ito ng masidhing tensyon sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim na umabot sa maraming siglo. Sa kabuuan, ang krusada ay hindi lamang isang serye ng mga digmaan kundi isang makasaysayang yugto na humubog sa pandaigdigang relasyon, relihiyon at ekonomiya. Ang mga aral mula sa krusada ay nagsilbing paalala sa kahalagahan ng pag-unawa, respeto at kapayapaan sa pagitan ng iba't ibang pananampalataya at kultura.